Yes, hello po. Tagal ko hindi nakapag-update kasi busy po ako sa work ko sa umaga at sa gabi. So, etong July 11, nagpa-ano na po ako general check-up. Regarding dun sa yearly check-up ko, nag-CT scan na ako sa cervical. Tapos, nagpa-mammogram na rin. Tapos yung sa blood test ko rin, so far so good naman po, okay pa rin. Thank God. 4 years na from mula noong na chemo ako. So that is 2020. Kasagsagan ng corona, 'di ba? So ayun, okay naman. Actually, nag-alala ako kasi nga tumaba ako. Tumaba ako ng 5 kilos yata o 6 kilos. So, ngayon talagang tumaba ako. Tapos ito, ayan, 4 years na. So, nagpapakulay ako ng buhok. Nagpapastraight. So, mula nung nakalbo ko, ayan na siya. 4 years old na siya. So, ganito talaga yung buhok ko. Medyo, hindi talaga ako straight Hindi rin masyadong curl. Tapos, yun, normal lang yung kumikirot-kirot yung dede after ng chemo or operation. Kasi 'di ba, ako sa ilalim ako, so dito yung sa akin. Syempre pag inalis yung pinaka-tumor niya, yung ganyan, may sasamang laman yan dun sa loob. So mawawalan siya ng konting laman sa loob, papalitan siya ng parang tubig. So, after year o 2 years, natural yung pakirot-kirot. Tinanong ko dun sa sa gynecologist ko na may time na sumasakit, minsan kakabahan ka kasi nga akala mo baka meron na namang bukol o ano. Sabi niya it's normal kasi nagkakalaman siya ulit. Lalo sa akin tumaba ako, so yon nababanat. So normal yung pakirot-kirot lalo pag magkakaroon. Tapos pero yung pangangati wala na yung pangangati ng nipples ko, hindi katulad dati na sobrang makate ganyan. Ngayon okay naman. So yung dito ko rin nawala na yung pinaka sunog. Yan, wala na siya sa sunog. Yan. Tapos yung pinakatahi, yung dito niya, okay na siya. So yun. So thank God naman. So 4 years okay na ako. Okay pa rin ako. Yun. Siyempre hindi naman pero kiniklaim ko na okay, maging okay lahat. Pero ano pa rin yung fear na baka ganun, di ba? Tapos, dun sa factory na work ko, yung Haponesa, same kami ng cancer o GAN sa dede, ng stage 0-1, papunta ng 1. Pero yung sa kanya, pinutol kinat yung dede niya kasi nga, yung nakuha sa kanyang tumor is malaki na. So, yung sa akin maliit, sa kanya malaki. Tapos, yung sa kanya sa taas dito. Ako naman sa ilalim. So, kaya pinutol yung pinaka-dede niya kasi nga, nung kinuha yung tumor, yung pinaka-nipple niya namatay. Hindi na siya nakatayo. Parang, mamamatay siya kasi may ugat yon pag hinila yung pinaka-limpa. So, kahit ibalik yung dede, hindi na pwede ibalik yung dede kasi wala na siyang wala nang connected ba? Hindi nagagalaw yung sa nipples. Yung parang hindi na siya tatayo. Parang patay na nga. Yung sa akin, thank God, kasi nasa ilalim siya ng wire ng dede. Tapos yung kinuha, wala siyang problema sa limpa ko, dito sa may kilikili. Kaya nung kinat yun dito, wala siyang reaction or naging bad effect dun sa pinaka nipples ko. So, kaya hindi pinutol. Pero, before ako operahan noon 4 years ago, sinabi na pag yung dito sa limpa niya, merong connection dun sa pinaka nipples na mamatay yung pinaka connection ng ugat sa nipples, kailangan putulin. So, yun nga, thank God naman na hindi umabot sa ganun. Wala rin ako medication, after ng chemo ko noon, at saka radiation ko, ang gamot ko lang naman yung para dun sa liver. So, kung di ako nagkakamali sa liver yun, kasi nga, habang nagkikimo ka sa sobrang lakas ng gamot, pwedeng masira yung pinaka kidney pala, yung sa pinaka kidney. So, yun yung gamot ko noon na iniinom sa 10 months, almost 10 months at kasabayan ng pagkikimo ko. Iniinom yun para hindi siya masira.
ang tawag doon, maiwasan yung pagkasira nung kidney. Dahil dun sa lakas nung lakas ng gamot nung chemo. So yun, ano ba, hindi ko naman sinabing gayahin nyo yung lifestyle ko kasi ako nagtatrabaho ko ng umise. Hindi ko naman kakahiya yung kasi nag-entertain lang naman ako, which is may alak, may wine, may tequila, may beer, ganun. So every night yon umiinom ako. Pero pag naman talaga, hindi naman talaga ako yung umiinom talaga araw-araw pag walang trabaho naman. So occasionally lang tututusin. Yun, tapos, hindi rin naman ako nagliles ng kain. Hindi rin naman, so, actually, hindi rin naman sa lahat ng sakit, sa lifestyle. Meron naman na, hindi kumakain ng taba, hindi minum soft drinks, nag-exercise, pero nagkakasakit pa rin sila. Nagkakaroon pa rin sa diabetes, cancer, sa sobra nilang ingat sa sarili, nagkakasakit pa rin sila. So, hindi siya totally makaka-save sa'yo yung pagiging healthy, sa unhealthy, sa lifestyle, di ba? Meron namang iba, makikita mo, nasa, mga homeless, pero mga walang sakit, di ba? O, wala silang cancer, walang high blood, walang anything, pero yun ang kinakain nila, puro may bacteria. So, kaya nga natatawa ko, minaririnig ako na, kasi kain ka ng kanin, kain ka ng kain ng mataba, kaya yan, may sakit ka. Or, kaya ka nagka-cancer dahil ganun yung lifestyle mo. Hindi rin. So, lucky ka lang, ikaw, kung lasengga ka, tapos kumakain ka ng kahit tapos wala kang sakit, di lucky ka. Nagpupuyat ka, hindi ka nagkakasakit, be thankful na hindi ka nagkasakit. Kasi ang daming nagkakasakit ng cancer na iniingatan na yung sarili na nag-exercise, puro fruits, vegetables, hindi nagyoyosi, hindi umiinom, pero namatay, nagkasakit, nagkaroon ng cancer, hindi lang naman cancer, ang dami, di ba? Meron pang diabetes or liver or kidney problem, brain tumor or something. So, para sa akin share ko lang, hindi mo pwedeng ikumpara yung sayo. Kung ikaw ngayon malakas ka, nasusurvive mo yung pagpupuyat, pag-iinom, makain ka ng gusto mo, then lucky ka. So, isa ka sa pinagpala na hindi ka nagkakasakit. Kasi ako, madalas ako hindi trabaho, hindi pumasok, magyasumi. Kasi, andun yung konting lang, magkakaroon na ako ng ubo, sipon. Bagay, nung bata pa naman ako, baba talaga immune system ko, China girl nga ako konting lang, nagkakasakit ako. Pero yung nagka-cancer ako, first time ko yun talaga, yung operation talaga. Ayun talaga yung ng pinaka-general, general operation kung nangyari sa buhay ko. So, yun. And then, yun nga, walang DNA naman kung tutuusin. And I hopefully, sa batch ng family ko, mula sa anak ko hanggang sa kapatid ko, yun nga, mas stop na yung sa akin lang nangyari, di ba? Yun na yung pakiusap kay God. Kasi, madaming namamatay or pumapayat or napapabayaan yung sarili pag nagkaroon na ng cancer kasi hindi kumakain, umiiyak, puyat. Tapos sa sobrang pag-iisip, lalong bumababa yung immune system nila. So pag lalong bumababa yung immune system ng tao, doon nagtitrigger yung cancer. So lahat tayo may cancer sa katawan. So nag-active lang siya pag bumababa yung immune system mo, napapabayaan mo yung health mo, kasama na yun nga. So, yung stress, ganyan, number 1 yung stress. So, kaso hindi naman maiwasan, di ba? So, ako nga sa daming stress ko sa buhay, yun nga, kinakatakot ko, di ba? So, ina-enjoy ko na lang yung, buhay, nag-work ako, nakakain ko yung gusto ko, nakakainom ako, ano pa ba, minsan hindi nga ako, madalas pala hindi ako nag-exercise or kumakain ng vegetable kasi nga, hindi naman ako mahilig. Pero I'm trying din magpapayat konti kasi palubo ko ng palubo. Which is, ayoko naman umabot ng 70 kilos, no? Wala pa naman akong 70. So, yun, 162 naman yung height ko. So, yung ganito ko, pwede pa. Pero pag sumobrang taba, puso, dami. Parang hindi na dapat.
So, trying mag-less ng kilo. So, yun.